mas maigi pa daw ang isang araw sa tahanan ng Diyos kesa sa 1,000 araw sa ibang lugar. And naniniwala po ako na ganoon po yung nararamdaman natin na ngayon po tayo naririto dahil kung nasa saan po ang presensya ng Panginoon, naroroon po ang kagalakan. Naroroon ang kapayapaan. At naroroon yung mga bagay na hinahanap mo. At alam niyo po, yun po yung totoo sa presensya po ng Lord. Kaya nga po, naalala ko po nung ako po ay babagong nadadala sa Panginoon na ako po yung nagtataka. Sabi ko, ba't ganun? Ayaw ko sa Word of God. Pero pag naririnig ko na yung Word of God, masaya naman ako. Meron po bang ganun dito? Ako lang yon. Yung parang allergic ka pag naririnig mo yung Word of God. Pero kapag nandun ka na at nakikinig ng Word of God, parang may something sa'yo na umaapaw na kagalakan, kaligayahan. Alam niyo po, patunay po yun na ang ating mga kaluluwa ay naghahanap sa presensya ng Panginoon. At naniniwala po ako sa bawat oras na tayo po naririto, tayo kinakatagpo ni Lord. Kaya nga, madalas po, kung kailangan mong hilahin ang sarili mo sa higaan, sino po dito hinila mo yung sarili mo sa higaan kanina? Di ba? Ang sarap matulog kasi umulan, ang lamig. Pero, madalas po yun talaga kasi ayaw ng laman mo na pumunta ng church. Pero, sabihin mo sa katabi mo ngayon, congrats dahil nandito ka. Dahil napagtagumpayan po natin yung temptation ng enemy, napagtagumpayan po natin yung paghila ng ating flesh, na nagumpay ka. Sabi mo sa kanila na nagumpay ka today. Ayan, so bago po tayo mag-jump sa ating pag-uusapan, konting announcement po. So sa darating pong March 11, meron po tayong outreach na gaganapin po dito sa Lipa. So possible po dito po siya sa event center unless mabago po yung magkaroon po ng changes. So ang gagawin po natin, aabutin po natin yung community. So tayo po ay nagre-reach out na sa mga barangay dito sa paligid po natin para mamigay po tayo ng mga goods sa ipapamigay. So in partnership po ito with Go Gospel Outreach. So sila po yung nag-initiate nito at nag-provide ng Lord through their lives para tayo po ay makapamigay. So yun po ay magiging parang evangelistic crusade na tayo po yung mga ngaral ng salita ng Diyos dun po sa lugar na yan. Maniniwala na kahit po yung mga karamdaman nila pagagalingin ng Panginoon. So, sino po dito willing kang sumama doon? Amen. So, yun po ay sa March 11. So, ngayon pa lamang po, sama po natin yun sa prayers. At the same time, kung kaya mong bakantehin yung araw na yun, kasi yun po ay gawain po natin. Yun po ay gawain po natin at tayo po ay nangangailangan ng backup dun po sa sa gawain po na yun. So kung mayroon po kayong trabaho nun, again, advance po itong sinabi, March 11, kung kaya nyo pong bakantehin, gawin po natin, tayo po ay volunteers sa araw po na yun. Another thing po, so ay bukod po pala doon, yung mga pupunta po sa lugar na yun, of course, mga unbelievers po yun, ang target po na katao ay 800 people. 800. Parang nauntian po kayo dun sa 800. Madami po ba yung 800? Madami po. So yung target din po natin, after po ng outreach po na yon, ay maisama po natin sila sa church. So kasya po ba yung 800? Magandang problema po yun sa ipag-pray na po natin. Pero bukod po doon, yung atin pong work as a church ay mai-follow up po sila. So ngayon pa lamang po, mga disciples, for many years daw mga 3 years, ikaw ay dinidisciple, oras na. Sabi mo sa atin mo, oras na. Oras na para para ikaw naman ang umabot, ikaw naman yung umalalay, ikaw naman yung umagapay, ikaw naman ang mag-disciple, ikaw naman ang magturo sa kanila. Kaya po ba sa biyaya ng Panginoon? Amen. Siyempre, sa sarili mo, hindi mo kaya. Dini-discourage na kita. Pero kung dedefende ka sa biyaya ni Lord, kaya mo yan. So ngayon pa lamang po, we still have 1 month para ipanalangin po ito at magpahanda tayo kay Lord kasi marami po doon, mga nanay, meron po doon mga tatay, for sure may youth din po doon. So yun po ay pagtutulong-tulungan natin. Tanong mga sakli mo, handa ka bang makipagtulungan? Kasi kailangan po nila ng guide. Kung iniisip mo, meron ba akong kayang ituro? May kaya ba akong itulong sa kanila? Ang sagot po, opo, meron. Kasi kahit nga po, first time mo nakarating ngayon sa church, tapos next week,
second time mo na at merong first time, meron kang kayang ituro doon sa first time next week. Alam mo na yung CR, alam mo na yung pinto. Meron ka na agad kayang ituro. So kung ikaw nauna ka ng ilang months, ilang years, bago nakakilala yung tao po na yun na i-guide mo, meron ka ng kayang ituro, i-share, ibuhos sa kanila. So sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sabihin mo sa kabila, sa biyaya ni Lord. Ayan. So, yun po ay sa March 11. Another thing po, one day after, di ba March 12 yung sunod, March 13 yung sunod, sa March 13 po, tayo naman po ay iniimbitahan na mag-serve sa isang event po sa Manila. So, ini-invite po yung church natin para po mag-usher, mag-serve doon yung ginawa po natin sa conference. So, meron po doong event, bali ang gagawin po natin, mag-serve po tayo. So, ito po ay i-update po sa inyo ng inyong mga leaders yung details, pero ito po ay sa March 13. Sinasabi ko po ito ng advance kasi ito po yung weekdays. For sure may masasagasaan po sa inyo mga trabaho, mga ganap. Pero kung ito po ay na-announce ang advance at kaya pong i-free nyo yun, so masaya po ito. So yun po yung gaganapin sa Robinson's Galleria. As of now, pero kung magkaroon ng changes, ay bibigay po natin yung updates. So, ayun po, that's for March. And then, mamaya naman po, isama din po natin sa prayer. We will have a PVEP orientation. Actually, galing po kami sa San Juan nung February 1. At marami po dong leaders and pastors na naabot po nung ginagawa po natin sa campus and they are willing po to do it as well. So, naniniwala po tayo sa ginagawa po ng Panginoon na campus revival. Naniniwala po ba kayo? Parang kumbinsido po kayo. Naniniwala po ba tayo na kumikilos po ang Panginoon sa campus ngayon? Kahit po kagabi, meron po nag-chat sa akin na do hindi po ito PVEP, ni Values Education, pero nag-open din si Lord sa kanila sa Batangas City ng door sa campus. At mag-start na din po sila magturo doon. So imagine, iba't ibang kaparaanan, pero isang bagay po na ginagawa ng Panginoon, siya po'y kumikilos sa campuses. And mamaya po, ay yung orientation naman po natin ay sa Tanawan. Ayan, sa Tanawan po na yon. So, ibig sabihin po, kino-conquer po ni Lord yung buong Batangas, katulad po ng prayer natin, na bawat campuses sa Batangas ay makakakilala sa Panginoon. So, another thing po, March din po ito, sa Taal naman po yung orientation. So, ito po, again, mga pastors po ito and leaders po ng churches. Imagine, ganun po yung move ni Lord. We are just asking, Lord, we are asking for unity ng body of Christ. Lord, we are asking na isave niyo po yung campuses. Lord, we are asking, kumilos po kayo ng revival sa campus. Ngayon po, nangyayari na. Sa inyo sa katawa, nangyayari na. Yan, kaya sama po natin yun sa prayers natin kasi we are believing na ito po yung warfare at kailangan po talaga ng mga taong mamamagitan at lalaban para sa bagay nating dinadalangin. So, may tanong po ako sa inyo. Naranasan nyo na po ba na maging close sa isang taong sikat, kilala o ma-impluwensya? O baka yung katabi mo, sikat yan. Sabi mo sa kanila mga famous. Famous ba yan? Ano pong pakiramdam kung meron po kayong naging kaibigan or nakakilala, nakaklose na possible politiko, kilalang tao, or makapangyarihang tao, ano po yung pakiramdam ninyo? Parang masaya, parang pribilehiyo, parang nakaka-proud na, hala, meron akong friend na politician. Meron akong friend na sikat. Ayan. Alam niyo po, nung ako po ay bago sa aking work, yung work po kasi namin, more of, natatouch po talaga yung mga influencers, ganyan. Nung ako po ay bago doon, ako po ay natutuwa kasi nakikilala ko po yung mga businessmen dito sa Lipa. Tapos nakikilala ko po yung mga dating mayor, dating politicians, as in nakakaharap, nakakausap, nakakakwentuhan mo. Tapos pati yung mga influencers na sikat po sa social media, parang iniisip ko po noon, ang saya naman. Parang dito ako nag-work na ang dami ko, na-expose po na-expose ako sa mundo na mayroon sila. And for me, parang iniisip ko noon, grabe privilege to, hindi ko inasahan na ganito pala yung magiging work ko. So, para po siyang something na privilege sa loob po natin pag tayo po ay close sa isang kilalang tao. At kahit nga po ngayong naalala ko po nung isinama po kami ni Pastor Vlad sa Mindanao, sa kanya pong mga conference. Nakakatuwa po, parang nakakagalak lang na, alam mo yung feeling mo na nasa likod ka ni Pastor Vlad, tapos
humahawi yung daan habang kayo dumadaan. Ang parang feeling mo, hala, ang astig naman ito, parang, ang sarap sa pakiramdam na parang meron kang ganong privilege. So, kahit po nung nasa US, naalala ko po noon na nagsona po kami together with the pastors, tapos jacuzzi, tapos cold bath, steam room, tapos nagkukwentuhan sila doon, parang niig mo lang sila ng harapan. Parang something na privilege kapag tayo po'y close sa isang tao na kilala or influential. Ano po? Pero alam niyo po ba, na yung gustong makipag-close sa atin ay higit pa sa politikong kilala mo. Higit pa sa kaibigan mo na influential, higit pa sa taong makapangyarihan na feeling mo close kayo, ang gustong makipag-close sa iyo ay si Lord mismo. Ano po kaya ang mangyayari sa buhay natin kapag tayo po ay close sa Panginoon? At ano po kaya ang pakiramdam na masasabi mo na close kami ni Lord? Pwede po bang sabihin natin yun, i-declare natin, close kami ni Lord. So, ang pag-usapan po natin ngayon pong oras na ito ay the benefits of being close to God. Meron po tayong subtitle, #close kami ni Lord. Yan. Gusto po ba nating masabi yun at maranasan na totoong close tayo sa Panginoon? Meron pong 5 na gusto. Yung the rest busy na magsusulat. Gusto din naman. Yan, busy na pag-notes. So, kung usapang close to God po at nakinabang talaga sa pagiging malapit sa Panginoon, isa po diyan ay si Jose. Kilala niyo po ba si Jose? Si Joseph the Dreamer. So si Joseph the Dreamer po, mababasa po natin yung storya niya sa Genesis 37 onwards. Actually, marami po ito. Genesis 37, 38, 39, 40. Doon hindi natin yung babasahin ng buo, yung ilan lamang po ibabasahin natin dyan. Pero pwede nyo pong i-note just in case gusto nyo po itong i-Bible reading sa mga coming days, pwede po yun. So, si Joseph po, taas nga po ang kamay na nakabasa na ng storya ni Joseph. Ayan. Majority po, so higit kalahati, nabasa na natin. Genesis 37 onwards po ito. So, sa mga nakabasa na, at of course, kung hindi mo pa nabasa, i-summarize po natin yung nangyari. So, pwede nyo po itong sabayan sa inyong isip ayon sa inyong nabasa. Kung naaalala nyo po, sino po ang paboritong anak ni Jacob? Si Joseph. Kasi si Joseph po ay anak sa kanyang iniirog, sa kanyang asawa. Sino pong asawa ni Jacob? Si Raquel, si Rachel. At dahil po doon, iba po yung pag-ibig niya na mayroon kay Jose. Si Jose po ay paboritong anak. Sa sobrang paborito po si Jose, ay sinuotan po niya ng colorful na coat. Colorful na coat, kakaiba kaysa dun sa mga kapatid niya. Hindi po uso nun yung colorful, ang uso po dati aesthetic. Kung ano po yung suot ni Bidik, ganyan, yung suot po ng worship team, ganyan po yung kulay ng mga suot nila noon. At kasi mga pangkulay, mga balat po kasi yun ng hayop. Kaya pag ikaw colorful yung damit mo, mamahalin yon. Tinan mo nga yung colorful mong katabi. Yan, mamahalin po yan. Noong mga panahon po na yon, ibig sabihin po, iba yung karangalan na ibinigay sa'yo. At nung panahon po na yon, inggit na inggit po yung mga kapatid ni Jose kasi bakit siya ang favorite? Bakit favorite na anak yan? At dahil po doon, nagsiselos po sila at nahiinggit. Dumating pa po yung point, si Jose naging iba yung closeness niya kay Lord at kinakausap siya ng Panginoon kahit po sa panaginip. Naalala niyo po yung panaginip ni Jose? Na naginip po siya na ang lahat ay lumuluhod sa kanya. Nakita niya ang lahat ng mga bituin, 11 na bituin lumuluhod sa kanya, ang araw at ang buwan lumuluhod sa kanya. So nung sinabi niya ito sa kanya mga kapatid, anong ibig sabihin mo? Luluhod kami sa'yo? At nung nalaman din ng kanyang ama, nabagabag din yung tatay niya kasi yung buwan ni nanay niya, yung araw ay si Jacob, at yung 11, mga 11 niya mga kapatid. So sabi niya, darating yung time na luluhod kami. So, siguro pagkakamali yun, immaturity na mayroon si Jose na shinare niya yun kasi hindi naman siya maiintindihan. Pero yung pagka-share niya din na yun, it worked for good kasi nagalit sa kanya mga kapatid niya. At nung isang araw, imagine kung gaano po kamahal ni
Jacob si Jose at saka si Benjamin, pinapaiwan niya po ang dalawa. Pag aalis yung mga kapatid niya, bahala kayo diyang malapa ng mga hayop, kayo ang magpakahirap, itong dalawa po proteksyonan ko to. At sabi niya, baka gutom na yung mga kapatid mo, dalhan mo sila ng pagkain. So pinagdala ng pagkain si Jose, at habang sila po, on the way po si Jose, hinahanap niya yung mga kapatid niya. Nung nakita niya po yung mga kapatid niya, sabi ng mga kapatid niya, patayin na natin yan. Ganyan, kasi siya yung favorite. Masyado tayong naaagawan, ganito, ganyan. Hanggang sa sabi nung isa, wag natin papatayin. Tapon na lang natin sa balon. Tapos, sabihin natin nilapa ng hayop. So, nilagyan nila ng dugo-dugo yung damit, tapos yun yung ipepresent nila sa tatay nila. Hanggang sa may dumaan, ang sabi po, si Huda ito, I think, nasabi niya, ay ibenta na lang natin siya bilang alipin, kesa daw mamatay siya doon sa balon. So, pinagbenta po nila sa mga Ehipsyo. At ang nangyari po, si Jose isinama kay Potiphar na bahay. At ang nangyari po, yung coat ni Jose dinala kay Jacob, at akala po ni Jacob nilapa nga yung kanyang anak. Nakakasunod pa po ba sa istorya? Ayan. So, ngayon, nakita ko po doon actually na nung nilinlang si Jacob, sabi ko, grabe, iba pala talaga, no? Parang inaani pala talaga natin yung mga itinatanim natin. Kasi naalala niyo po bakit Jacob ang pangalan niya? Kasi siya po itinawag na deceiver. Nilinlang niya yung tatay niya. At kung maalala niyo po, nung nag-asawa po si Jacob, nilinlang din siya ni Laban tsaka ni Leah. Akala niya si Raquel ang kasiping niya, si Leah pala. At makikita po natin, tumanda si Jacob, yung favorite niyang anak, nilinlang din sila ng the rest ng mga anak na pinatay yung paborito niyang anak. So, dumadaloy pala talaga. At alam niyo po, kahit basahin yung storya ni Huda, dumadaloy din yung deception. So, in short, lesson po yun sa atin na dumadaloy po yung curses at kailangan po nating putulin yun. Sabi mo sa katabi mo, curse breaker ka. Anyway, going back to the story, after po noon, binenta po siya as a slave, nakapag-serve po siya sa bahay po ni Potiphar, at naalala niyo po, dahil po kasama niya ang Diyos, ang sabi ng Bible, siya po ay na-promote bilang next kay Potiphar. Pinagkatiwalaan siya ng mga ari-arian, lahat ng pagmamanage sa ari-arian ni Potiphar. At dumating yung point, ang sabi po ng Bible, ay si Jose ay matipuno at gwapo. Tingnan mo nga kung may katabi kang gwapo. Sabihin mo, parang si Jose lang. Yan. So, si Jose po, dahil sa kanyang kagwapuhan, matipuno, ay na-in-love po sa kanya yung asawa ni Potiphar. At ilang beses po siyang ini-invite na makipagrelasyon sa kanya at siya isipingan. At may isa pong pagkakataon na hindi na napigilan ng asawa ni Potiphar ang kanyang sarili, hinatak na si Jose sa kanyang damit. At si Jose naman, sabi po ng Bible, dahil sa takot niya sa Panginoon, ano pong ginawa niya? Inalis niya yung damit, tumakbo siya. At si asawa ni Potiphar, sumigaw siya. Nire-rapin ako ni Jose. At may ebidensya pa siya na ito, hawak ko yung damit niya. So in short, dahil po doon, pinakulong si Jose. Nakulong po si Jose at dahil po sa pagkakulong niya, ilang taon po siya doon. At ang sabi ng Biblia, habang siya nasa kulungan, pinagkatiwalaan na naman siya ng head ng kulungan na pamahalaan ang buong kulungan. At dahil po doon, day-to-day task, lahat ng mga nangyayari sa kulungan, nasa maayos po siyang kalalagayan. Bagaman, of course, mabaho po dun sa kulungan. Kasi, sino po dito nakakaalam na wala doong inidoro? Wala po doong maayos na sabon. Wala po doong maayos na, alam niyo po, yung mga sinuuna po talagang palasyo, hindi po maayos yung kanilang dumihan kung saan-saan sila. Imagine, napakadilim, possible, malalim na lugar yon, mabahong lugar, pero at the same time po, naranasan po ni Jose yung pabor ng Panginoon. In that time po, naalala nyo na naginip po yung cupbearer at saka yung baker. Ang panaginip po ng cupbearer, basta ang interpretation po niya, aalisin ka dito, makakalaya ka at babalik ka sa iyong pwesto. Yung baker naman na naginip, mga kasamahan niya po yun sa kulungan, sabi niya, naku, yung ibig sabihin ng panaginip mo, bibitayin ka. Sino po dito gusto mo ganun yung panaginip mo? At after nga po noon, ganun nga yung nangyari. Yung cupbearer, pinakawalan siya, pinalaya siya.
Samantalang yung baker naman po, siya po ay binitay nga. Sabi ni Jose, aalalahanin mo ako ha, sabi doon sa cupbearer, aalalahanin mo ako ha, pagkalabas mo din pag nangyari nga yung ipanaginip. Batanggay niya pala din si Jose. Si Ka Jose, ayan, ang kakang Jose, ayan. Tiyo pala natin yon. So, ang point po, that time, sabi niya, alalahanin mo ako. Nung makalabas nga yung cupbearer, nakabalik siya sa pwesto, naalala po ba si Jose? Hindi, nakalimutan na niya. 2 years ang lumipas, saka lang naalala ng cupbearer nung nanaginip po ang paraon. Ano po ang panaginip ng paraon? Una niyang panaginip, 7 bakang matataba, malulusog. At after ng 7 bakang malulusog, 7 bakang mga payat at parang iba daw yung itsura, madungis, nakakatakot. Ang nangyari po, kinain ng 7 madudungis at mga malnourished na baka yung malulusog. And after po nung dream na yon, another dream na naman. 7 mga trigo, kung hindi ako nagkakamali, 7 mga trigo na malulusog ang naunang lumabas. Tapos, sinundan ng 7 mga mapapayat at mga madudungis, mga malnourished na naman na mga trigo. At kinain yung 7 malulusog. So, gulong-gulo ang paraon nung paggising niya. Anong ibig sabihin? For sure, may ibig sabihin. Pinatawag po niya ang lahat ng mga salamangkero, lahat ng marurunong, lahat ng mga makapangyarihan sa buong kaharian. At that time, nagtanong siya, ano ang ibig sabihin? Walang nakapagpaliwanag. At nung walang nakapagpaliwanag, ano pong nangyari? Naalala ng cupbearer yung si Jose. Hala, merong ganyan na nag-interpret ng aking dreams. Nandun po siya sa kulungan at pinatawag ng paraon. At nung pinatawag ng paraon, kinuwento niya ang panaginip, sabi ni Jose, mahal na hari, ang ibig sabihin niyan, yung 7 mga baka, ibig sabihin ng 7 taon. At yung 7 malulusog, yun ay masagana sa kaharian, aani tayo ng marami. Pero after 7 years, magkakaroon ng taggutom, ng kahirapan. At ang sabi ng paraon, anong gagawin natin dito dahil ganun yung mangyayari? Ang sabi niya, ganito po yung gagawin natin. Kailangan po nating mag-ipon, maghanda sa 7 taon na yon, mag-store po tayo sa bodega para prepared tayo sa darating na taggutom. Sabi ng Potiphar, grabe yung karunungan niya. Ang sabi hindi pala ni Potiphar, ni paraon, ang sabi ni paraon ay sumasa kanya ang espiritu ng Diyos. Imagine, nakilala ng ng paraon na ang espiritu ng Diyos ay na kay Jose. Ikaw ba, nakikilala din ba ng mga tao ang Diyos sa daladala mo? Ano po, nung time na yon, dahil doon, ang sabi niya, kakaibang karunungan ang na kay Jose. At dahil po doon, sabi niya, dahil dyan, ikaw ang mamahala, hahayaan kita. Alam niyo po yung sabi ni paraon, ako, paraon lang ako yung hari dito, by title. Pero technically, ikaw talaga ang mamahala. Walang lalabas sa pagkain, walang ipapamigay sa mga tao, walang transaction na mangyayari hanggat hindi mo sinasabing go. So lahat ng access binigay po kay Jose. Sabi ng paraon, ang kaibahan lang natin, ako yung paraon by title, pero ikaw talaga yan. Susunod kami sa sabihin mo. So in short, naging top talaga po siya sa buong kaharian. At after po noon, ang nangyari, nagkaroon nga ng kasaganaan and then sinundan ng taggutom, naging prepared po sila. At ang sabi, kumalat sa buong mundo yung salot, yung taggutom. Walang may pagkain maliban sa Ehipto. At nabalitaan po ng mga taga-Israel, ng mga Israelita na may pagkain sa Ehipto. Sino po dito para kang Israelita? Pag may pagkain, nababalitaan mo. Nabalitaan po nila at sabi ni Jacob, ayan, sa Israelita, baka may dugong Israelita ka, ano, sa katabi mo, hindi. So, mga kalahi, ayan. So, anong nangyari po, sabi ni Jacob, may pagkain doon, pumunta kayo doon sa Ehipto at kumuha kayo ng pagkain natin, bumili kayo doon. So, dahil po mahal ni Jacob, sino pong natirang minamahal ni Jacob sa kanyang mga anak? Si Benjamin, anak po yun ni Raquel, pinaiwan na naman niya. At pinapunta niya yung 10. Naalala niyo po? At sabi ni Jose pagdating doon, nakilala niya yung mga kapatid niya. Pagkita niya, naiiyak siya. Hindi ko po alam kung ako lang to, pero nung binabasa ko po yung sitwasyon na yon, as in buong chapter nun, humahagulhol ako sa iba't ibang mga parts nun. Kasi, grabe, very dramatic. Sabi ko nung time na yun, grabe, buhay na buhay yung storya na ito habang akin pong binabasa. Naiiyak po talaga ako na yung mga
kapatid niya nakita niya at nag-exit siya kasi nung makita niya yung mga kapatid niya, naging emotional siya. At sabi niya, bumalik siya, anong pakay niyo dito? Mga espiya siguro kayo. Sabi niya, hindi po kami espiya. Kung hindi kayo espiya, meron ba kayong kapatid? Meron ba kayong tatay pa? Sabi niya, meron po kaming tatay at meron po kaming isang kapatid na nandoon sa bahay namin. So hindi espiya kayo ganyan. Pinakulong niya at ang sabi nila, nag-uusap-usap sila na, ayan, nakulong tayo dahil tinraidor natin yung kapatid natin. Nag-uusap-usap sila ng gamit ang Hebrew, ang salita nila. Akala nila hindi sila naiintindihan ni Jose. Pero naiintindihan sila ni Jose. Naririnig niya na naranasan nila yun, makakulong, maging alipin ng Ehipsyo. Feeling kasi nila hindi na sila makakabalik sa kanilang ama. Sabi nila, kung bakit natin to nararanasan ay dahil pinagtraidoran natin si Jose. And during that time po, hindi nila kilala na yung kausap pala nila nung una ay si Jose. At dahil, kung bakit po nila hindi kilala, kasi alam niyo po yung itsura ng mga paraon nun, yung merong sombrero, tapos may eyeliner. Ba't ka ganun na may eyeliner sila? Kasi nung sa art drawing namin sa MAPE, yung merong mga ganun yung sombrero nila, tapos meron silang eyeliner, meron silang guhit dito. Iba talaga po yung itsura. So hindi nila makikilala kasi parang may makeup nun si Jose. And that time, umexit na naman si Jose kasi naiiyak siya na yung mga kapatid niya para nagsisisi sa kanilang kasalanang nagawa. Nabura yung eyeliner. So that time po ay ang nangyari, sabi ni Jose, sige, kung totoo yan sinasabi nyo, may magpapaiwan sa inyong isa at susunduin ninyo kung totoo yan sinasabi nyo. Pag nasundo ninyo ang inyong kapatid at may kapatid nga kayo, totoo kayong bibili lamang. Pero kung hindi kayo babalik na may kasamang kapatid, ibig sabihin, spiya kayo. At magiging alipin na itong maiiwan. So, nagpaiwan yung isa, pumunta sila. Nung maubos yung pagkain, hindi agad sila bumalik Inubos mo nila yung pagkain. Nung maubos ang pagkain, sabi nila, kailangan naming isama si Benjamin. At si Jacob, dahil mahal na mahal niya si Benjamin, sabi niya, namatay na yung isa kong anak. Grabe parang nakaka-offend dun sa 10 pa mga anak. Namatay na yung isa kong anak, wag niyo itong isasama. Hindi ito pwedeng isama. Ang sabi ng 10, hindi mo naiintindihan. Maaalipin kami doon lahat kapag pumunta kami doon nang hindi kasama si Benjamin. So, kailangan naming isama si Benjamin. At pumayag din naman si Jacob. Ang nangyari, pagdating nila doon, nakita niya si Benjamin. Ano na namang reaction ni Jose? Umiyak na naman siya. Sabi niya, ipasok yan batang yan doon. Ganyan. Nagtaka sila, hala, lagot tayo kay tatay. Pinagtripan yung bunso nating kapatid. Ganyan. Kasi iingatan nga nila yun bakit yun ang pinapasok? Baka ikukulong din yun at aalipinin. So lagot sila para nagwo-worry na sila. Pero that time, pinakain si Benjamin, binigyan ng kakaibang pabor kasi mahal na mahal niya si Benjamin. Kasi magkapatid sila sa nanay at sa tatay. So, ang nangyari po noon, yung mga kapatid, kumain din sila sama-sama. At nagtaka po yung mga magkakapatid, bakit ganun yung nangyari? Kakaiba yung pabor. Alam niyo po yung sabi nung alipin ni Jose, sabi nung mga magkakapatid sa alipin ni Jose, sabi niya, bakit ginagawa ito sa amin? Ganyan. Last time, nilagyan nyo ng pera yung mga binili naming bigas, sinoli nyo yung pera. Tapos ngayon, ganito yung ginagawa sa amin. Alam niyo po ang sabi nung alipin ni Jose, hindi ako yung may gawa nito, yung Diyos na pinaglilingkuran nyo ang may gawa nito. Nung nabasa ko po yan, sabi ko, grabe yung influence na mayroon si Jose sa buong kaharian. Na kahit yung alipin niya, naging believer. Alam niya na kaya pinaburan yung magkakapatid ay dahil sa Diyos sa pinaglilingkuran nila. And that time, tuwang-tuwa yung magkakapatid na umuwi. Ang hindi nila alam, nilagyan ng baso, yung baso ni Jose na ginto, nilagay sa gamit ni Benjamin, naalala niyo po. At pagbiyahe nila, malayo-layo na sila, sa kalagitnaan ng biyahe, nabul sila. Nawawala yung baso ni Jose, ganyan. Grabe kayo, pinagnakawan nyo yung kaharian, matapos kayong tratuhin ng maayos. Sabi nila, wala po dito, wala po sa gamit namin. Tingnan ang gamit. At nakita sa gamit ni Benjamin. At ang sabi nila, hulihin niyan si Benjamin, idalhin niyan sa kaharian. Kasi, magnanakaw yan, ganyan. So, dumating sila sa kaharian, at that time, nakiusap si Juda. Sabi niya, hindi pwede si Benjamin. Ako na lang. Mamamatay yung tatay namin. Sabi niya, pag si Benjamin ang kinuha mo at inalipin, mamamatay yung tatay namin. Hindi kami pwedeng umuwi na wala si Benjamin. And that time po, very dramatic yung scenario na naghagulhula na sila doon. Kasi si Jose, inamin niya
Nag-breakdown na siya. Hindi niya nakinaya na ako si Jose, ganyan. And that time, nag-iyakan po silang lahat doon kasi nalaman nila na yung kapatid na kanilang binenta, kanilang pinagtakapatayin, ay siya pala yung nagmamanage ng Egypt. And that time po, before pala yun mangyari, every time nahaharap sila kay Jose, ano pong ginagawa nila? Lumuluhod sila. Sabi nila, Panginoon, narito po kami para bumili. Every time narinig sila, Panginoon, narito po kami para bumili. And that time po, grabe yung pabor, nalaman po ni Paraon na kapatid niya yung mga 11, sabi ni Paraon, bigyan sila ng karwahe, ganyan. Dalhin mo sila dito na sila patitirahin. So in short, grabe po yung pabor sa buong Israel. Imagine, nakita ko po din sa storya nito na grabe pala yung biyaya po talaga ng Panginoon na, di ba minsan iniisip natin, ay yung mga, mayroong mga nagsasabi ng masama sa atin, or sa'yo, parang iniisip mo, ay yung mga nagsasabi ng masama sa akin, yung ibang Kristiyano na yan, lagot sila sa Panginoon. Yan, nakakarinig po ako ng mga ganyang Kristiyano na parurusahan ni Lord yung ibang Kristiyano dahil lumalaban sa yung mga Kristiyano na yon. At some point, it can be true, pero nakita ko po sa storya ni Jose at saka ng kanyang mga kapatid, iba pala yung biyaya talaga ng Panginoon na kahit pinagtraidoran ng mga kapatid niya si Jose, pinaburan pa rin ng Panginoon yung mga magkakapatid. Ibig sabihin pala, patas po ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin. Although magsasuffer po tayo sa mga nagawa po nating kasalanan, mga mali, pero ang Lord po ay patas sa bawat isa sa atin. So that time po, ang sabi po ni Paraon, sabi ni Jose, sige uwi kayo, pinadalhan ng maraming karwahe, pinadalhan ng maraming pagkain, ng maraming mga ari-arian. Sabi, sunduin niyo si Jacob at pumunta kayo dito. So lahat ng mga ari-arian nila, dinala nila at lumipat sila sa Ehipto. At binigyan po sila ng lugar na tinatawag na Goshen. Sabi nga po natin, Goshen. Yung Goshen po, yun po ay lugar na sagana sa Ehipto kasi marumi po sa mata ng mga Ehipsyo ang mga baka, ang mga kambing, ang mga tupa. Kaya wala pong ganoon sa loob ng Egypt. Pero meron sa Goshen, isa po yung lugar na doon ibinigay sa mga Israelita. Isang napakasaganang lugar po yun. So in short, after po noon, doon po nanirahan ang mga Israelita. And fast forward, dumami po sila doon. So yun po yung kadugsong ng istorya. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin si Moises? Naalala pa ba yung storya na pinanganak si Moises, masyado ng maraming mga Israelita, kaya sabi ng Paraon, kailangan patayin yung mga yan, yung mga bagong panganak kasi dumami sila. So yun po yung kadugsong nun. Kaya po sila dumami ay dahil po si Jose at ang kanyang mga kapatid ay doon nanirahan. Nakuha po ba natin? So napagdudugsong-dugsong. After po ng taon, matatapos po natin yung Biblia. Na-joke lang. Hindi natin yung di-discuss lahat. Pero kaya mo yan. Sa sa kanila mo, kaya mo yan. Kaya mo itong matapos in 1 year. Pero, in short po, makikita po natin doon na si Jose ay close kay Lord. Sabihin mo sa kanila mo, parang ikaw lang. Nag-agree po ba o napakamot? Nag-agree, yan. So, doon po natin kukuhanin. Tingnan po natin, 4 na bagay na pwede pong mangyari kapag tayo po ay close kay Lord. Gusto po ba nating maging close kay Lord? Sino po dito gusto mo maging katulad ka ni Jose? Amen. So ito po yung benefits ng pagiging close sa Panginoon. Kauna-unahan po is, you will have fear of the Lord. You will have fear of the Lord. So I think many months ago, pinag-usapan po natin yung fear of the Lord. Some years ago, pinag-usapan na din po natin ito. Alam niyo po, napakahalaga po nito na tayo po ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Naalala niyo po ba ang kahalagahan ng takot sa Panginoon? Ang takot sa Panginoon simula po ng karunungan at ng kaalaman. Ang takot sa Panginoon magbibigay sa atin ng mahabang buhay. Sino po dito gusto ng kayamanan? Uy, wala. Thank you, Lord. Ako na lang. Akin na lang, Lord. So, ang sabi po ng Bible, ang takot po sa Panginoon nagbibigay ng kasaganaan at even ng kayamanan. So, ano po ang bagay na ninanais mo? Naniniwala po ako yung bagay po na yan na pilit mo ipinagpe-pray, pwede po yung makamit mo sa magitan ng fear of the Lord. Alam niyo po ba si Jose ay isang taong may takot sa Panginoon? Kung makikita po natin sa kanya pong buhay, sa Genesis 39, 6-9, sige nga po, open your Bible, Genesis 39, 6-9. Nung panahon na siya po ay tinetempt ni, sino po nang tetempt sa kanya? Asawa ni Potiphar,
Ito po yung sabi ni Jose, tingnan nyo po. Sa Genesis 39 verse 6, start po natin ng verse 6. Sabi po dito, Kaya't ipinamahala niya ang lahat niyang pag-aari, sabi po ay lahat lahat, including yung mga plato, including po yung mga damit nila, yan, pag sinabing lahat ng pag-aari, lahat ng ari-arian po ni Potiphar. At sabi po dito, at hindi siya nakialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Tingnan nyo nga po yung katabi mo. Parang si Jose lang. Makapuno. Sabi po sa English, handsome. Handsome. So ako hindi naniniwala sa makisig. Dapat gwapo yung translation nito. Siguro mas malalim itong makisig. So, sabi po sa verse 7, pagkatapos ng mga bagay na ito, tingnan nyo po tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. So, pag sinabi pong asawa ng Potiphar, for sure po, ito po ay pinakamaganda sa kaharian. Kasi sila po'y namimili at wala pong choice yung babae noon at isang karangalan po ng isang babae na maging asawa ng hari. So in short, for sure ito po ay very tempting sa part po ni Jose. And this time po, sabi po dito sa verse 8, subalit siya'y, anong ginawa po ni Jose? Tumanggi. At sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon. Tingnan niyo po yung sagot ni Jose Ang ganda po ng sagot niya. Sabi niya, tingnan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay. At lahat ng kanyang pag-aari ay pinamahala sa aking kamay. Sinasabi po ni Jose, yung asawa mo, ganito yung ginawa sa akin, ganito yung pabor sa akin. Tingnan niyo po yung plot twist sa sagot po ni Jose. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Tingnan niyo po yung last niyang sinabi. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan? Kanino po ito niya ginawa? Parang kay Potiphar po dapat, di ba? Kasi sabi niya, Lord, asawa ni Potiphar, hindi po pinangalanan. Paano ko itong binigay sa akin ng iyong asawa? Ganito po yung pabor na ibinigay sa akin. And then sabi niya, paanong magagawa ko yung kasamaan na ito? Ang bagay dapat ay kay Potiphar. Pero alam niyo po yung sabi dito ni Jose, paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ibig sabihin, makikita po natin, yung takot ni Jose ay hindi sa tao. Na kanino ang takot niya? Nasa Diyos. Takot siyang magkasala, takot siyang pagtraidoran si Potiphar, takot siyang sipingan yung asawa ni Potiphar. Hindi dahil takot siya kay Potiphar, kundi dahil ang takot niya ay nasa Diyos. Ngayon, ang point po natin dito, kapag close kayo ni Lord, magkakaroon ka ng takot sa Kanya. You will have fear of the Lord. Kasi imposible po na close kayo ni Lord na hindi mo siya makikilala ng lubos. At kapag nakilala mo ng lubos ang Panginoon, yung takot mo sa Kanya ay mabubuo. Hindi ka magiging takot. Disclaimer po hindi ka magiging takot. Pero magkakaroon ka ng takot sa Panginoon. So, pinapakita po sa story na ito that the closer you get to God, the more revelation you get about God. The more na mas maging malapit ka sa Panginoon, the more mo siyang nakikilala. At the more mo siyang makilala, the more mo siyang mamahalin, at hindi lang mamahalin, kundi mabubuo yung pagkatakot mo sa Kanya. Ano po ba yung pagkatakot sa Panginoon? Matinding pagrespeto, matinding paggalang, matinding pagsamba. Mahirap pong ilarawan yung fear of the Lord, pero ganun po siya, malalim na respeto, malalim na paggalang, malalim na pagsamba sa Panginoon. Na hindi ka gagawa ng bagay na makakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. At alam niyo po, yun po yung kagandahan sa atin pong Diyos sa pinaglilingkuran. Na the more mo siyang makilala, the more kang mai-inlove sa Kanya. Meron po bang ganun dito na masasabi mo na the more mo makilala yung iyong asawa, the more ka nai-inlove sa Kanya? Parang baligtad po ata at parang walang nag-amen. Ang ninang lang po ata. Ako po personally, masasabi ko po na 5 years ago compared po ngayon, mas mahal ko po yung asawa ko compared 5 years ago. Totoo po yun, hindi po yun scam. Hindi ko po kailangan kiligin ng asawa ko ngayon, pero kunwari po wala siya dyan. Pero yun po yung totoo.
compared po sa 5 years ago. And I know na the more ko po siyang makilala, the more na yung pag-ibig ko po sa kanya ay nabubuo. At the same time, yung respeto, yung respect that you have for one another, na binibuild din po ng Panginoon. Alam niyo po ba na yun ang kalooban ni Lord sa atin? Na hindi ka manatili dyan. So yun sa katabi mo, hindi ka pang dyan lang. Ang gusto po ni Lord, every single day, lapit tayo ng lapit sa Kanya. At the more po tayong lumapit sa Kanya, the more natin siya makikilala at the more mabubuo yung pagkatakot natin sa Kanya. Alam niyo po, marami pong mga Kristiyano na akala po nila kilala nila ang Panginoon, pero the more na naglalangoy sa kasalanan, ay nililin lang po ang kanilang sarili. Kaya nga po ang sabi po ng Bible, kung ikaw sinasabi mong kilala mo ang Diyos, ang sabi ni Juan, at nagpapatuloy ka sa kasalanan, nililin lang mo ang iyong sarili. Kasi ang totoo, kung totoong kilala mo ang Diyos, ang taong lumalapit sa Diyos, ano pong ginagawa sa kasalanan? Lumalayo sa kasalanan. So in short, yun po yung sign na ikaw ay totoong napapalapit na sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw yung tao na parang feeling mo, ay feeling ko, ang layo ko sa Panginoon ngayon, don't worry. Kasi ngayong oras na ito, nilalagyan ka ni Lord ng desire para mas lumapit ka sa Kanya. Kasi ang totoo po, yun ang desire ni Lord. Sa totoo lang po, ginawa ng Panginoon ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, ginawa na ni Lord lahat. Nasa langit siya, komportable, ang sarap-sarap ng pwesto niya, pero anong ginawa niya? Pumunta siya sa mundo, nagkatawang tao para makasama ang mga taong marumi at makasalanan, mamatay para sa kanila para ang tao'y makalapit sa Diyos. Naalala niyo po ang sabi, nung si Jesus ay pinako sa krus, 'di ba, nandun sa paanan si Juan, si Mateo, nasaan po no? Naalala niyo po last Sunday, na-discuss ba sa preaching or sa ating personal na usapan? Si Mateo po noon ay malayo po siya, wala po siya doon sa paanan ni Jesus. Ang sabi po ni Mateo, nakita kong napunit ang tabing. So, parang pinapakita po noon, narinig ko po ito kay Pastor Ruther last Sunday, pinapakita po noon na si Mateo ay nasa malayo, malapit siya sa templo. Kasi nakita niya, nahati yung tabing mula sa taas hanggang baba. So, nanonood siya from afar. Alam niyo po kung bakit nahati yung tabing? Yung tabing po, hadlang po yun para makapasok ang mga taong makasalanan sa kabanal-banalang pwesto ng Panginoon. Ang kung sino mang hindi banal na pumasok po doon, makalampas ng tabing sa templo, for example, ito po yung kabanal-banalang lugar, ay tutumba, mamamatay. So, nung nahati po yung tabing, pinapakita po doon na ikaw, dahil po sa pagkamatay ni Jesus, may karapatan ka nang makalapit sa presensya ng Panginoon. Kaya mo nang maging malapit sa Diyos. Kaya, in short, may access ka na. Sabi mo sa kanila, may access ka na. At ang kalooban po ni Lord, tayo po'y patuloy na lumapit sa Kanya. Alam niyo po, si Pablo, nakikilala po ba natin si Pablo? Siya po ang sumulat ng 2/3 ng Bible, ng New Testament. 2/3. Napakarami po niyang sinulat doon. Hindi niya talaga nakasama ng one-on-one si Jesus, pero nakita niya si Jesus ng harapan nung siya ay nagkaroon ng encounter kay Jesus. Tingin niyo po, marami ba siyang alam sa Panginoon or kakaunti? Nasulat niyang 2/3 ng Bible. Madami. Kasi ang dami niyang naisulat, ang dami niyang naging letter. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat ng alam niya sa Panginoon, tingnan niyo po yung prayer ni Apostle Paul. Buksan niyo po yun sa Philippians 3:10. Philippians 3:10. Filipos 3:10. Again, yung background po nito, si Pablo po ay napakaraming alam tungkol sa Panginoon. Pero ang sabi niya sa Filipos 3:10, actually sa 9 po natin simulan, sabi dito, ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Ano po ang sabi sa verse 10? Upang makilala ko siya. Imagine, sa kabila ng lahat ng alam ni Pablo tungkol sa Panginoon, ano pong gusto ni Pablo? Ang makilala pa din ng Panginoon. So in short, gusto pa din niyang lumapit, gusto pa din niyang malaman ang tungkol kay Lord. Sino po dito masasabi mo, kilalang kilala mo na ang Panginoon, taas ang kamay? Maganda po yan. Hindi po yun masama na hindi ka nagtaas ng kamay. Actually, magandang pwesto yan na alam mo, hindi mo pa masyadong kilala si Lord, para meron kang pwesto para kilalanin siya bawat araw. Kasi kung ikaw yung taong sasabihin mo, ako kilala ko na si Lord,
delikado ka niyan. Kasi ang dami pong bagay na hindi pa natin alam kay Lord. Alam niyo po, ganun yung pwesto ni Apostol Pablo. Sabi niya, bagaman ang dami niya na pong alam tungkol kay Lord, pagdating sa law, sa ulo niya yan, alam na yan lahat, ang dami niyang achievements. Ang sabi niya, kahit ganoon, hindi ko sinasabing nakuha ko na ang lahat. Hindi ko sinasabing naabot ko na. Ang gusto ko'y makilala ko pa siya. Sino po dito gusto mo ganoon? Makilala mo pa si Lord. Mapalapit pa sa Panginoon. Amen. Yun po yung kalooban ng Panginoon sa atin. At kung tayo po yung tao na mas lalapit sa Panginoon, alam niyo po, naniniwala ako na magkakaroon tayo ng takot sa Kanya at magiging kalugod-lugod yung buhay po natin sa Kanya. Possible, ikaw yung tao na yon na naranasan mo na may kakilala kang tao na napakabait. Di ba? Napakabait ng tao na to. Tapos pag iniisip mo, gagawan ko ng masama yung tao na mabait. Di ba? Parang iniisip mo na, ay, parang hirap naman nun gawin sa kanya, hindi ko magagawain sa kanya kasi ang bait-bait ng tao na yon. Or naranasan mo na meron kang kilalang tao na mabait, pero iba pag magalit. Di ba? Parang, ay, ang hirap yun, nakilala ko yan. Iba siya pag nagalit, pero mabait yung tao na yan. Alam niyo po, kung ang totoong pagkakilala natin sa Panginoon, siya ay napakabait, napakabuting Diyos. Sinong naniniwala? Amen. Na ang hirap, kapag nakilala mo siya, yung kabaitan, yung kabutihan, yung biyaya ng Diyos, ang hirap gawan ng Panginoon ng masama kasi grabe yung kabutihan at kabaitan niya. At ang sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, huwag nating sayangin ang napakaraming pagkakataon na naging mahabagin at maawain sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pag nakilala po natin si Lord, makikita niyo, sobra siyang mabuti, sobra siyang maawain. Kaya hindi siya dapat gawa ng masama. Pero at the same time, pag nakilala mo ng totoo si Lord, especially sa kanyang salita, hindi siya Diyos ng pag-ibig lang. Siya ay Diyos din po ng hustisya. Diyos ng katwiran na ang sabi, hindi niya palalagpasin ang kasalanan ng isang taong makasalanan. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang isang anak kasi hindi pwedeng walang magbabayad. Hindi pwedeng walang magbabayad kasi nga po, Diyos siya ng hustisya. Di ba kung isipin, Diyos ka naman ng pag-ibig, ba't mo hinayaan yung anak mo na mahirapan? Kasi Diyos din po siya ng hustisya at ng katwiran. Na kailangan na yung nagkasala ay paparusahan. Sino po dito gusto maparusahan sa kanyang kasalanan? Wala, ayaw natin yon. Ang good news, inako po ni Jesus yung kaparusahan na yon para hindi ikaw yung parurusahan. Diyos siya ng pag-ibig, Diyos din po siya ng katwiran. Ang point po natin na ito dito ay ang kalooban po ng Panginoon, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Layuan ng kasalanan. The more mo siyang makikilala, the more kang lalayo sa kasalanan. Sino po dito gusto mong pang makilala si Lord? Amen. Second thing po na mangyayari kapag kilala mo si Lord is you won't be shaken. Hindi ka masya-shaken. Kapag alam mo ang kabutihan ng Diyos, hindi ka maapektuhan ng kasamaan sa sitwasyon mo. Naalala niyo po yung sitwasyon ni Jose? Naniniwala po ba kayo na mahirap ang pinagdaanan ni Jose? Pag-traidoran ka, pagtaksilan ka ng mga kapatid mo. Ilagay ka sa balon. Pagbenta ka bilang alipin. Pagbintangan kang rapist kahit ang totoo nilayuan mo yung kasalanan. Mahirap, madali? Mahirap. Nakulong ka pa sa isang mabango-bang lugar. Hindi yun mabangong lugar. Madili, mabaho. Mahirap po sa lugar na yun. Kahit siya ina-promote, mahirap po yun. Pero ang point, sa kabila po ng lahat ng yon, si Jose po'y nanatiling malapit sa Panginoon. Bakit? Kasi alam niya ang Panginoon ang kailangan niya. Ang tanong, natinag ba si Jose sa kanyang mga pinagdadaanan? Hindi. Alam niyo po kung bakit? Kasi close sila ni Lord. Alam niyo po, kapag close kayo ni Lord, hindi ka matitinag. Sabi mo sa katawa, hindi ka matitinag. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung pagdadaanan mo, dahil close kayo ni Lord, makakayanan mo yan. Bakit? Kasi ang pinanghahawakan mo ay solid rock. Alam niyo po, ang Panginoon ay ating rock, ating solid foundation. At ang sino man nakatayo sa Kanya ay hindi matitinag, hindi matutumba. Kaya pag close kayo ni Lord, ang mangyayari, hindi ka din basta matutumba. Kasi hindi matitinag yung hinahawakan mo. Alam niyo po, si Jose, siya po ay pinangakuan ng Panginoon. Naalala niyo ang pangako sa kanya ng Panginoon, sa kanyang panaginip. Darating yung panahon na yon, na yung mga kapatid mo, even yung tatay mo, yung nanay mo, darating yung time na to, naluluhod sila sa'yo. Alam niyo po, ako po'y naniniwala, pinakita yun ng Panginoon para kahit pag-traidoran siya, pagkainggitan siya ng kanyang mga kapatid, ayaw kong babagsak tong anak ko. Kaya pinangakuan siya,
pagtatawanan kanila, oo, hindi kanila paniniwalaan, oo, tatraydorin kanila, ibebenta ka pa nila, oo, ganito yung mangyayari, pero darating ang oras na ito, kaya antayin mo lang. Sabi sa kanila mo, antayin mo lang. Sino po dito, alam mo, pinangakuan ka ng maraming bagay ng Panginoon? Alam niyo po, pag tayo ay nananampalataya sa Kanya, lumalapit sa Panginoon, marireceive po natin yung mga promise na And hanggat pinanghahawakan mo yung pangako ng Lord, alam niyo po, hindi ka masya-shaken basta. Naaalala ko po, nung ako po ay bagong Kristiyano at babago magdi-disciple, isa po sa mga una ko naging disciple. Actually, meron pong ilan dito, meron po doon si Ivan, naging disciple ko po siya before, si Elmi, kasabayan po niya. Mga estudyante po yan sila sa National High School. Meron po akong isang disciple na ang hirap niyang iwin. Nakamit na po ba kayo ng gano'n, ng tao na parang ang hirap iwin? At nung time na yun na na-meet ko siya, parang sinasabi si Lord sa akin, ganyan ka din, kaya mo yan. Alam mo yun, parang dahil mahirap ka ding iwin, parang makakayanan mo yung mahihirap iwin. Alam mo yung makikipagdebate, ganyan. Nung una ko pa lang po makita yung disciple na yon, na-receive ko na po yung promise ni Lord. Ang sabi niya, magiging leader yan, magiging youth leader siya, at marami siyang dadalhin sa akin. Yun agad yung promise ni Lord. After ko pong ma-receive yun, pagtingin ko pa lang sa disciple na yon, nagkaroon po ako ng apoy na iwin siya at sagain. Alam niyo po, sobrang sarado niya, sobrang gusto niya makipag-debate, gusto niya akong kalabanin, ganyan, when it comes sa Word of God. Pero that time, hindi po ako nadi-discourage kasi alam ko pinangakuan na ako ng Panginoon. Alam niyo po yung disciple na yon, naniwala nga siya sa Panginoon, naging willing po siyang magpa-disciple, at dumating po yung time na naging shaky po yung faith niya, gusto niya tumalikod sa pananampalataya. Ang dami pong series na yon, na gusto ko nang tumalikod, ayaw ko na magpatuloy. Sinasabi niya talaga. Alam niyo po, yung nag-motivate sa akin para ituloy siyang iwin at dalhin ulit sa Panginoon. Yung promise ng Lord sa akin. Alam ko, may destiny ito. Itong taong to, itong kabataan na ito, gagamitin siya ng Panginoon para sa maraming mga kabataan din. At sabi ni Lord, magiging leader siya. So hanggat hindi siya nagiging leader, hanggat hindi siya nagwiwin ng marami, may assignment pa ako para sa kanya. At ang point po, that time, yun yung naging motivation ko para tuluyan siyang siyagain. Alam niyo po, few years after, totoo nga, marami po siyang nadala sa Panginoon to the point na majority po ng aking life group nadala niya sa Panginoon, and dumating yung point, naging leader nga din po siya. Alam niyo po, kapag may pangako ang Lord sa iyo at pinanghawakan mo yon, hindi ka matitinag ano man ang iyong kaharapin. Naalala niyo po yung kay Pedro, kung bakit siya kahit sa kulungan, nakakulong siya. Naalala niyo po last Sunday? Bakit po siya natutulog sa kulungan? Dahil alam niya, natatanda pa siya. Pag bata pa siya, sabi ng Panginoon kasi sa kanya, tatanda ka at pagtanda mo, mamamatay ka doon. Sa iyong katandaan. So in short, nakulong siya habang siya'y kabataan pa, habang siya'y nasa siguro mga 30s, ganyan. Ay, ang dami ko pang taon. Sabi ni Lord sa akin, tatanda pa ako, itutulog na lang ako din. Hindi. Kasi sabi ng mga disciples, nagpe-pray po yung mga alagad kasi, alam mo, mamatay si Pedro, ganyan. Habang sila pray doon, si Pedro natutulog. Bakit? Kasi alam niya, pinangakuan siya ng Panginoon, tatanda pa siya. So, kapag ikaw yung tao na pinanghawakan mo yung pangako ng Panginoon, ano man ang iyong pagdaanan, hindi ka matitinag kasi may pangako si Lord. Naalala ko din po noon, ako pinagpe-pray na Lord, save my family. Naalala niyo po, yung promise ng Lord sa akin, if hindi mo kayang dalhin yung pamilya mo sa church, yung church yung dadalhin ko sa pamilya mo. I am praying, Lord, save my family. Dumating yung time, sabi ng ninang, ay mag-church ako, sama tayo sa church, ganyan. So sumama nga siya at dumating yung time sinama niya ang marami sa atin pong pamilya. So nagkasama-sama po tayo sa church. Lord, answered prayer na ito, ganyan, na magkakasama kami sa church. At dumating yung point na ang ninang ay tumigil sa pag-church. At nagkaiwalay kami ng church, pumunta po siya dito somewhere sa malapit, at kami po ay nagkalayo. Alam niyo po, that time umiiyak ako kay Lord kasi, Lord, pinagpe-pray ko to na magkasama-sama kami sa iyo. Nagte-testify pa ako noon, naalala ko sa harap ng church na ganito na yung mga nangyari, ganyan, sinave ng Lord yung family ko. Naniniwala ako simula na ito sa kaligtasan ng aking pamilya. Di ba, merong ganun minsan na isama mo yung kamag-anak mo, tapos, ay ito na Lord, simula na ito. Pero biglang tumigil, biglang hindi tumuloy, parang, Lord, ano yun? Nakala ko ba ito na yun? Alam niyo po yung ni-remind sa akin ni Lord yung promise niya. Kung hindi mo kayang dalhin yung pamilya mo sa church, yung church yung dadalhin ko sa pamilya mo. So in short, that time lumakas po yung loob ko.
ay totoo pa rin yung promise ni Lord. Sabi niya, isa-save niya yung family ko, mangyayari yun. So, hanggat humahawak ka sa pangako ng Panginoon, hindi ka matitinag. Sabi mo sa kanila mo, kapit lang. Again, pag close kayo ni Lord, magsasabi siya ng pangako sa'yo, at kapag kayo mga sinabi niyang pangako ay pinanghawakan mo, hindi ka matitinag. Hindi ka matitinag. Thirdly po, na mangyayari, actually last na pala ito, hindi pala po 4, sorry, 3 lang. 3 lang. Nag-away-away pa kayo dyan, no? Third po, last na po ito, tayo po ay mananalangin. Last po na mangyayari, when you are close with God, you'll receive favor and promotion. Sino po dito gusto mo ang pabor at promotion ng Lord? Amen. Yung promotion po ng tao, panandalian lang po yun. Naalala niyo po yung patotoo kanina, di ba? Pinagpalit yung promotion ng tao sa promotion ng Panginoon. Tingin niyo po, nagsisi po ba yung nagpatotoo kanina? Nagsisi ka ba? Hindi. Alam niyo po, ganoon po kapag ka ang Panginoon ang atin pong nilapitan. Yung promotion po ng Lord, hindi natin mamimiss. Alam niyo po, ang tao gusto kang i-demote, gusto kang ibaon, ibagsak. Katulad ng mga kapatid ni Jose, ang masakla po doon kung sino pa yung kapatid, yun pa yung gustong magbagsak. And that time po, binagsak nung mga kapatid niya si Jose, pero sino po nag-promote kay Jose? Si Lord. In short, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ay hindi po natin mamimiss yung promotion na ibibigay ng Lord sa atin. When you are close to God, alam niyo po, ang nakita ko sa storya na ito, alam ng langit, alam ng kaaway, alam ng mga tao sa paligid mo kapag close kayo ni Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi nagliliwanag ka. Tinan mo yung katabi mo ko nagliliwanag. Hindi literal. Possible oily na yan kasi binabanas. Then, mamalamig po sa church. Hindi po literal. Pero, ang sabi po ng Bible, tayo po ay ilaw at asin ng sanlibutan. At kapag ikaw'y mananampalataya, kita nila, anong kakaiba sa taong ito? Bakit ito ganito? Ang gandang ngumiti. Tingin nga po na magandang ngiti. Ayan. Kakaiba sa taong to, laging energetic, parang naka-enervon. Ano kakaiba sa taong to? Parang lagi siyang motivated sa buhay, lagi motivated sa trabaho. Alam niyo po, kita yan ng mga tao kapag malapit ka sa Panginoon. Kapag iba na yung nakikita ng mga tao sa paligid mo, check po natin ulit. Baka kaya ka depressed na. Di ba? Kailangan mo ulit lumapit. I mean, hindi naman depression ay sign agad na malayo ka kay Lord kasi meron mga taong malapit kay Lord na nakakaranas nun at kailangan pa ng freedom. Pero kung ikaw ramdam mo na yung mga nangyayari na sa paligid mo, iba na yung nakikita ng mga tao sa'yo, let's get back to that closeness with the Lord. Kasi kapag ikaw ay close sa Panginoon, the heavens know it, the devil knows it, the people around you knows it, at kapag nakita po yan ng mga tao, naalala niyo si Potiphar, nakita ni Potiphar, nakasama ni Jose ang Panginoon, anong ginawa ni Potiphar? Ginawa siyang tagapamahala ng lahat. Naalala niyo, nakita ng paraon, nakita ng cupbearer muna na sumasama ang Diyos kay Jose. Sabi niya, ay kilala ko po, meron pong kaya mag-interpret ng dreams. Nung nandun na sa harap ni Paraon, si Jose, tingnan niyo po ang sagot ni Paraon sa Genesis 41. Genesis 41, 38 to 41. Sige po, open your Bible. Genesis 41, sa verse 38 po to 41. Kaya't sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, nakita niyo na po ba? Nabuksan niyo na? Ano po sabi ni Paraon? Makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito? Wow! Sino po dito gusto mo ganun sa mga nagtatrabaho? Yung tipong sabihin sa'yo, makakita ba ako ng katulad niya? Isa, hindi ka kapalit-palit kasi kakaiba ka. Alam niyo po kung bakit kakaiba? Sabi dito, na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Wow! Paano niya nalamang may Espiritu ang Diyos? At paano niya nalaman na Espiritu ng Diyos nga yung na kay Jose? Kasi kakaiba. Kasi yung mga salamangkero, baka ibang Espiritu nakikita ng Paraon. Pero nung nakita niya si Jose, kakaibang Espiritu ito. So in short, nakilala po ng Paraon, nakakaiba yung tao na ito kasi close sila ni Lord.
At that time po, ano pong nangyari kay Jose? Dahil po doon, nakatanggap ng pabor at promotion si Jose mula kay Paraon. Tingin nyo, kay Paraon ba talaga nagmula yung promotion? Hindi po. Kasi kay Lord, kasi close sila ni Paraon. And then, ni Lord. Close sila ni Lord. Of course, close din sila ni Paraon kasi nakatanggap siya ng pabor kay Paraon. Pero, ang pabor po talaga na yon ay galing sa Panginoon. Kaya nga po, makikita po natin throughout the Bible, lahat ng mga taong close kay Lord, iba yung pagtitiwala sa Panginoon at iba yung pabor na natatanggap sa Panginoon. Naalala niyo po si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi nila, hindi kami luluhod dyan kasi close kami ni Lord. At dahil close kami ni Lord, hindi namin pagtataksilan si Lord, ililigtas kami ni Lord kasi close kami ni Lord. Kung hindi man kami close ni Lord, hindi kanya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod. Iba yung closeness po nila sa Panginoon. At dahil po doon, nakita po natin yung pabor, sinamahan sila ni Lord sa pugon. And that time, na nakita nila, kakaiba yung Diyos nila yung sasambahin, na-promote din po si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Iba po ang promotion ng mga tao na close kay Lord. Alam niyo po, sa 4 na seasons ni Jose, 4-piece po. Sino po dito ang part ng 4-piece? Si Jose po ay may 4-piece din. Talaga? Grabe naman. Pananago to sa Panginoon. De, joke lang. Ayan. So, si Jose po ay may 4-piece din sa kanya pong season. Ano po yung 4-piece ni Jose? Una po niyang season ay season sa kanyang pamilya. Pangalawa po ay kay Potiphar. Pangatlo po ay sa preso. Pangapat po ay Paraon. Alam niyo po, sa 4 seasons, makikita po natin, si Lord po ay God of all season. Kung meron pong star of all season, tagali pa, nanay ko po yon. Meron pong God of all seasons. Alam niyo po, nung panahon ni si Jose ay pinagtangkaan ng kanyang pamilya, sino po ang nag-promote kay Jose? Si Lord, kasi close sila ni Lord. Nung pangalawa pong season ni Jose kay Potiphar, ganun din po, muntik na siya, pinagtangkaan din po siya ng asawa po ni Potiphar. At that time, aalipinin sana siya, pinagbenta siya as alipin, pero ang nangyari po, dahil close sila ni Lord, sino po ang nag-promote kay Jose? Si Lord din. At next season naman niya, nasa preso, ang baho, ang dilim, ang hirap, nakatawa-tawa yung sitwasyon niya kasi kung nalaman siguro ng mga kapwa niya preso, grabe ang ayos-ayos na ng posisyon mo doon. Nasa taas ka ng palasyo, ba't ka nandito ngayon? Ba't mo hinayaan nandito ka? Ba't mo pinagtangkaan yung asawa ni Potiphar? That time, sino po nag-promote kay Jose? Si Lord din. And nung last niyang season na nasa Paraon na siya, ano po nangyari? Nung nasa Paraon na siya, ay si Lord din po ang nag-promote sa kanya. At nakita po ng mga kapatid niya na grabe, totoo, sumasa kanya ang Diyos. Ano po ang point? Kapag ikaw yung tao na malapit sa Panginoon, you'll receive favor and promotion. Kapag ang Diyos ang nilapitan mo, kahit anong demote sa'yo ng tao, ang promotion ang hahabol sa'yo. Ang promotion ang hahabol sa'yo kasi close kayo ni Lord. Again, hindi po ito prosperity gospel. Na kapag ikaw nanampalataya kay Jesus, yayaman ka. Hindi po ganun yung sinasabi ko ngayon. Pero ang sinasabi ko po ngayon, kapag lumapit ka sa Panginoon, iba po yung pabor na matatanggap mo. Hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Danas ko po yan personally. Sino po dito alam mo, naranasan mo yon? Amen. Meron pong 5. Salamat sa Panginoon sa 5 na nakakaranas. So sa the rest po na hindi pa nakakaranas, nagsusulat pala sila kaya busy. Sa hindi pa nakakaranas, antayin mo lang. Kapag lumapit ka pa ng lumapit kay Lord, iba po yung promotion ng Panginoon. Alam niyo po, kahit po sa aking personal life, kung makukwento ko po sa inyo lahat, grabe po talaga yung favor ng Lord na nagmumula sa iba't ibang mga dako. Kapag ang Panginoon po ang ating nilapitan. Again, be close to the Lord. Kapag inuna po natin lumapit sa Panginoon, ang Lord ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Pangako po yan ng Bible. So hanggat kailangan mo yan, pwede mong sabihin sa Lord, Lord, kailangan ko. Sabi sa salita mo, bibigay mo ang kailangan ko. Again, magkaiba po ang kailangan sa gusto. Pag gusto mo lang yan, at hinihingi mo sa Panginoon, hindi mo pwede sabihin, Lord, ito ang gusto ko. Ba't hindi mo ibinibigay? Hindi po. Iba ang gusto sa kailangan. Pag gusto mo yung isang bagay at hindi mo pa kailangan, ibibigay na ba?
Pag hindi mo gusto yung isang bagay pero kailangan mo, ibibigay ng Lord. Ibibigay kasi kailangan mo. Kapag gusto mo at kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Amen. So kapag may hinihingi ka kay Lord, alamin mo, ito ba'y gusto ko lang o kailangan ko? At pag kailangan mo yan, Lord, ibibigay mo ito. Naalala ko po noon, nung pagdating po natin dito sa church, ang init-init. Naalala nyo po, pawisan tayo sa service, unang service natin dito. Hindi na maalala kasi nilalamig na kayo weekly. Nakalimot ka na sa kabutihan ng Lord. Joke lang. Naalala ko po yun na ang init dito, para tayo masasuffocate kasi walang aircon. And sinasabi ko nun kay Lord, Lord, kita mo, wala kaming choice. Kahit mag-electric fan kami ng, ang lalaki ng fan natin, naalala niyo po yung mga fan natin, hindi na natin nakikita ngayon, nandun na sa storage. Lord, kahit kami ay mag-fan dito ng napakarami, yung init nilalabas. Lord, kailangan namin ng aircon. Pwede nating i-quote, gusto din namin, Lord, ng aircon, pero kailangan din namin yun. Ibinigay po ba ng Panginoon? Ibinigay. That same month po, meron mga nagpadala and naging sapat, sobra pa nga po para sa ating pagpapa-AC. Hindi ko na po i-quote sa inyo lahat kasama yung sound system natin dito or kung ano man. Pero ang point, kapag kailangan mo ng isang bagay, pwede mo yung sabihin sa Lord na, Lord, kailangan. Kailangan, Lord. Pwede mo yung sabihin sa Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan at kasaganaan. Naglilingkod ka sa Lord, Lord, kailangan ko ng pamasahe, Lord, kailangan ko ng pangkain. Ang sabi ng Bible, huwag kang mag-alala, mga ibon nga kumakain. Si Lord ang bahala dyan. Ngayon, paano pa po kaya yung hindi ka lang sumampalataya, hindi ka lang nag-decide maglingkod, kundi naging close pa kayo ni Lord? Ano pa po kaya yung pabor at promotion na yung pwedeng matanggap? Again, hindi po ito scam. Nararanasan ko po ito sa aking personal na buhay, sa amin pong mag-asawa. Yung pabor po ng Lord, iba po talaga yung pagsama niya. So ang point, kapag naging close tayo ni Lord, hindi ka malulugi. Maraming taon, iniisip nila lugi sila pag lumapit sa Panginoon. Lugi ako, papabitawan na rin mga kasalanan ko. Ay, lugi ako, magiging malungkot ang buhay ko. Naranasan niyo po ba yan minsan na ang lahi ng kaaway sa'yo, magiging malungkot ka na pag binitawan mo yan. Huwag kang lalapit masyado kay Lord. May sasabihin yun sa'yo, may papasuko yun. Lies ng kaaway, pero again, kasinungalingan po yan. Kung si Jose hindi siya malapit sa Panginoon, for sure, nabaon na siya dun sa balon. Ang point, lies lang yan ng kaaway na mamamatay ka dyan sa kulungan, ay makukulong ka na dyan sa balon, ay papatayin ka ng mga kapatid mo. Lies na ng kaaway. Ang totoo, hindi mananagumpay ang kaaway as long as kayo ni Lord yung malapit. Ano kung mapatay ka ng kaaway? Sige nga, dun tayo sa sinabi ng tatlo, kung ako man ay hindi iligtas ng Panginoon dito, hindi pa rin ako luluhod. Alam mo yung ganong kalapit ka kay Lord na hindi ako bibigay kasi alam ko malapit ako sa Kanya, hindi ko siya sasaktan. Hindi ako basta mag-give in sa kasalanan kasi alam ko ang Lord na masasaktan ko. And again, if si Lord po ang ating paluluguran, si Lord ang ating lalapitan, alam niyo po ang mangyayari, yung pabor at blessing ng Panginoon, promotion ng Panginoon, hindi mo din kayang pigilan sa iyong buhay. Sino po dito, alam mo, nararanasan mo na yung pabor at promotion ng Lord in your life? Amen! Hindi ko na kailangan tanongin isa-isa yung bawat isa sa inyo, pero alam ko may kanya-kanya na po kayong pabor at promotion na natanggap. Kung hindi ka kumbinsido na kailangan mo lumapit pa sa Panginoon, alalahanin mo yung mga binigay na sa iyo ng Lord. Paano pa po kaya pag mas lumapit pa tayo sa Kanya? Again, hindi ko po pinapangako sa inyo na magiging madali ang inyong buhay pag mas lumapit ka sa Panginoon. Sa katunayan, pahirap ng pahirap, mas palapit ka ng palapit. Pero mas pagaan ng pagaan sa loob kasi ang kapayapaan ay sumasayo. Pagsama ng Diyos, biyaya, provision, yung pabor ng Panginoon ay sasa iyo din. So hindi po ito pang i-scam sa inyo na, finally, pag mas lumapit pala ako kay Lord, mawawala na yung mga problema ko. Hindi po ganoon. Iba yung natatanggap mo, no? Iba yung natatanggap mo ngayon. Hindi po ganun sinasabi ko. Pero the more na lumapit ka kay Lord, grabe din po yung pagsama niya, yung pabor niya, yung kanyang promotion at pagpapala. So, let this be something na dalhin po natin. Even sa buong taon po na ito, simula pa lang po ng taon, lagi po natin itong paulit-ulit sinasabi. Ito po yung taon na mas gusto ni Lord maging intimate tayo sa Kanya. At gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi para kay Lord mo lang ginagawa na lumalapit ka sa Kanya. Kung inisip mo, makalapit na nga para lang mapagbigyan si Lord. Makapag-pray nga ngayon. At miss na ako ni Lord. Grabe ka.
Totoo yun. Gusto ka naman talaga ni Lord. Totoo yun. Miss ka din naman talaga ni Lord. Pero alam niyo po ang totoo, the more na lumapit ka sa Kanya, ikaw ang makikinabang. Anong pakinabang nakuha sa'yo ni Lord? Hindi ka nga naligo. Joke lang po. Baka may na-offend. Imagine, lalapit ka sa Kanya nang hindi nag-toothbrush. Pero gustong-gusto ka pa din ni Lord. Ganon ka Kanya kagusto. In short, walang pakinabang si Lord na nakuha sa'yo. Pero kapag ikaw ang lumapit, ikaw ang makikinabang. Sabi mo sa kanila mo, ikaw makikinabang. So, hindi ka lugi. Sabi mo ulit sa katabi mo, sa kabila naman, hindi ka lugi. Again, paglapit natin kay Lord, hindi tayo ang lugi, tayo ang makikinabang. Kung paanong nakinabang po si Jose, ganoon po ang gusto ni Lord na blessing po sa atin, na tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo pong magsitayong lahat. Again, tulad po ng atin pong pinag-usapan ng mga nakaraan, ito pong taon na ito ay taon ng intimacy. Sabihin niya po natin, intimacy. Na matatapos po yung taon, tatakbo yung taon na ito at lilipat yung taon ng 2026 na masasabi mo, #close kami ni Lord. Alam mo yun na yung declaration natin kasi buong taon, dumepende ka sa biyaya ni Lord para makalapit sa Kanya. At alam niyo po, the more tayong makalapit sa Kanya, naniniwala po ako na yung taon na ito, tayo po ay makakatawid sa susunod na taon na nakatayo pa rin. Sino po dito naniniwala doon, nakatayo ka pa din next year? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil ang galing mo mag-pray or maapoy ka, kundi dahil dumepende ka sa biyaya ni Lord. Dahil mas lumapit ka sa Panginoon. At alam niyo po, ngayon pong oras na ito, nais din po ng Panginoon magbitaw sa iyo ulit ng pangako. Or possible, may mga pangako sa buhay mo si Lord na ngayon nalimutan mo na. Lord, ano nga ba yung mga sinabi mo sa akin nung nagsa-start ako? Na possible ngayon kailangan ko pala para ako'y makatuloy. Or para ako'y maniwala pa sa mga susunod na mga gagawin mo. You know what? Ngayon pong araw na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, papaalala sa iyo ng Panginoon. Or some of you, kung bubuksan mo ang tenga mo sa Lord, may sasabihin siya sa iyo na, anak, ito yung pangako ko sa iyo ngayong oras na ito. Pero ang kailangan po natin gawin, before po yun mangyari, kung meron po sa atin sa lugar na ito na hindi okay ang relationship mo sa Panginoon, alam mo malayo ka pa sa Lord or napalayo ka sa Panginoon, you know what, this is the day na tayo po'y lumapit sa Panginoon, manumbalik sa Kanya. Kung meron po dito, first time mo naka-attend and first time mo narinig ang tungkol sa Panginoon, this is the time na tayo po ay lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko at nais kong sumampalataya sa iyo. Ngayon po ang panahon na tayo po'y mag-ayos ng relasyon sa Panginoon kasi the more pong umayos ang relationship natin kay Lord, the more po tayong maisustain ng Panginoon. Come on right now, if you are that person, kausapin mo si Lord, Lord, ako po'y nanunumbalik sa iyo. Lord, ako po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ako po ay nagpapakumbaba at hinihingi ko, Panginoon, na ako po ay inyo pong iligtas mula sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagdedesisyon ngayon na sumampalataya sa iyo. Come on, talk to the Lord right now. And as you restore your relationship with the Lord, you know what? God is gonna speak to you. Some of you, first time mo itong mararanasan na yakapin ng Panginoon or marinig ang tinig ng Panginoon. Even sa mga nagjo-join po sa atin online, God can move in your life. God can speak to you today. And God is moving. Come on right now, we are gonna listen to the Lord. May sasabihin siya sa'yo, may papaalala sa'yo. Some of you, ngayon mo marireceive yung mga pangako ng Panginoon. Pero before we do that, hayaan po na awitan natin muna ang Panginoon na ngayong oras na ito. Gawin po natin itong prayer na, Lord, ako po ay kumakapit sa pangako mo. Ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, at alam ko na ikaw lamang ang aking pwedeng asahan. Come on, let's sing this song. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo
sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, Walang hanggan, di kayang sukatin ang pag-ibig. Come on, church. Let us sing this unto the Lord, mga pangako mo. Mga pangako mo, Yes, Lord. liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandaling may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, Yes, Lord. may pag-asa. Mga pangako mo ang kailangan namin, Panginoon. Mga pangako mo, taglay nito'y Puspusin niyo po kami ng kagalakan, galang. Panginoon, as you give us your promises. Mananatili ang labis na Minsan pa, mga pangako mo. kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Come on, right now. Simulan mong kausapin ng Panginoon and express sa Kanya ang desire na, Lord, gusto kong matanggap yung mga pangako mo sa akin ngayong oras na ito. Some of you, the Lord is impressing right now na sumuko ka na sa mga bagay na sinabi sa iyo ni Lord before. But right now, God wants you to renew your commitment. Some of you, dahil sa tindi ng mga pinagdaanan mo, tila ba kinalimutan mo na yung sinabi sa iyo ni Lord. And right now, start to listen to the Lord. The Lord is speaking to you right now. Say to Him, Lord, remind me of your promises. Meron sa inyo ngayon pa lamang ay kanina pa lang habang tayo nagsisimulang umawit, sinasabi na sa iyo ni Lord, nire-remind ka na ng Panginoon. Right now, renew your commitment na, Lord, ako'y hahawak sa iyong pangako. Lord, ako'y kakapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay tapat. At ikaw na nagsabi ay tapat. Lord, kakapit ako hindi dahil maganda ang sinabi mo, hindi lang dahil ako'y natuwa sa sinabi mo, kundi dahil alam ko na totoo ka na nangako at ang mga bagay na iyong sinabi ay iyong gagawin. Come on, start to listen to the Lord right now. Start to listen to the Lord right now. The Lord is gonna speak to you. Come on. Just allow the Lord to speak to you right now. God is speaking. Ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag Yes, at God, speak to your people. Come on, allow the Lord to speak to you right now. God is reminding you of the promises that He has given you. Mga pangako mo, taglay nito'y galak,
sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. I want to allow the Lord to just speak to you. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag Right now, the Lord is at reminding you of gabay, His promises sa iyong sa family. bawat sandali, He is reminding you of His may promises para sa iyong trabaho, pag-asa at para sa inyong mag-asawa. Some of you, God is reminding you of His promises na ililigtas niya ang iyong mga mahal sa buhay, ililigtas niya ang iyong asawa, ililigtas niya ang iyong mga kapatid. And right now, come on, just talk to the Lord and remind Him, Lord, ito yung mga pangako mo sa akin. Panginoon, ako ikakapit pa din, Panginoon, sa mga pangako mong ito. Lord, tapat ka na ng ako. At sa oras na ito, Panginoon, ako po'y kakapit hanggang sa oras na ito po'y mangyari. Lord, ako po'y maniniwala dahil totoo kayo na nagsabi at ilang beses nyo nang pinatunayan ang inyong sarili sa amin. Lord, patawad sa lahat po ng panahon na kami po'y nagduda, sa lahat pa ng Panginoon ng panahon na kinwestiyon po namin kayo dahil lang sa mga pinagdadaanan namin. Father, right now we just choose to believe in you. Pinipili po namin na muling kumapit sa iyong mga sinabi sa amin. At alam po namin, Panginoon, ito po'y mangyayari sa inyong kapanahunan, sa inyong timing, Lord, sa inyo, Panginoon, na oras na itinakda sa langit. At kami po'y kakapit hanggang sa ito po'y makita namin. At tunay, Panginoon, na sa oras na ito, as you remind us of the promises na ibinigay niyo po sa amin, Lord, ang kagalakan, kapayapaan ay binubuso din po sa aming mga puso. Some of you, the Lord is impressing right now that there's some of you that is praying for your family na maligtas, pero ng mga nakaraang araw, ng mga nakaraang buwan, nakikita mo kabaligtaran yung nangyayari sa mga ipinagpe-pray mo. You're declaring, Lord, makakilala yung family namin, but yung nangyayari kabaligtaran, kagulo, mga paghihirap, mga pagdurusa, na parang feeling mo ang layo ng sagot ng Lord. Right now, the Lord is saying, kumapit ka lang, anak, sa aking pangako. Gagawin ko ang aking sinabi. And God is just waiting for your faith. Come on, just remind Him, Lord, ito yung ipinangako mo sa akin. And Lord, pangahawakan ko po ito. And some of you, God has promised you for provision. And you have been reminding the Lord na, Lord, ito yung mga bagay na kailangan ko. And dumating po yung point na nagduda ka na din or natakot or nadaig ka ng pangangamba. The Lord is saying right now, just be at peace knowing that I am in control. Na ako ang Diyos na may hawak ng pagpapala, ako ang Diyos na may hawak ng lahat ng mga bagay sa mundong ito at ako ang bahala sa mga pangangailangan mo. And some of you here, mga parents, na ipinagpe-pray mo ang iyong anak, and somehow, sometime ng ating pong paglilingkod, na isama mo sila sa paglilingkod, na isama mo sila sa church, and parang feeling mo, Lord, totoo ang pangako mo. But then, dumating po yung point na umalis sila at nagtumigil sa pananampalataya. You know what? God is promising you once again, ako ang bahala sa iyong mga anak. Patuloy mo lang silang ipag-pray, patuloy mo silang ipamagitan sa akin at ako ang bahala sa kanila. Father, we believe, Panginoon, sa iyong mga pangako, na yung mga kamag-anak namin, mga pangangailangan namin, mga bagay na inilalapit po namin sa inyo, na inyo pong binitawan sa amin, Lord, we are believing that today, Panginoon, sinisimulan niyo po ulit i-renew ang inyo pong pangako sa amin. At kami din, Panginoon, we renew our faith, we renew our commitment sa inyo. Nakakapit kami, Panginoon, sa inyo pong sinabi.
sapagkat tapat ang Diyos na nangako at ang sinabi niya ay gagawin niya. At sa oras na ito, Panginoon, as a church, we are believing for it. Even, Lord, sa mga bago naming kasama, we believe na ngayon pong oras na ito, Panginoon, kayo po ang Diyos na nangako sa kanila at sila po inyong sasamahan. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lalapit po sa inyo, O Diyos. Nais po namin, Panginoon, na kami maging malapit sa inyo. Lord, that is our prayer as a church, na hindi lamang kami simbahan, na iaalaw ang inyong espiritu para magpalaya, para magpagaling, para gumawa ng himala. Kundi Lord, we will be a church na magiging malapit po sa inyo dahil patuloy niyo po kaming ilalapit sa inyong presensya. At tulad ng sinabi sa inyong salita, lumapit kayo sa Panginoon at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Ito ba'y pinanghahawakan namin na after ng araw na ito, tuwing kami lalapit sa inyo ng paunti-unti, hindi man biglaan, Panginoon, mararanasan namin ang mga dakilang bagay, mararanasan namin yung pabor, mararanasan namin na makilala kayo ng lubos at magkakaroon kami ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. Mararanasan namin, Panginoon, na makita ng lahat na ang Diyos ay sumasa amin at mararanasan namin, Panginoon, ang mga bagay na inyo pong inihanda para sa lahat ng taong malapit sa inyo. Lord, we decree and declare that over this church, that we will be a church who is intimate with you, Panginoon. Mga simbahan at mga Kristiyano, mga anak po ninyo na malapit sa inyo at ang aming puso, Panginoon, ay ang patuloy kayong makilala, patuloy kayong mapalapit pa sa inyo, Panginoon, at malaman ang mga bagay tungkol sa inyo. We just want to glorify your name at sa umagang ito, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng may pansalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede po bang i-declare ulit natin ngayon with conviction, close kami ni Lord. Come on, kung close po tayo ni Lord, patuloy po nating ibigay sa Kanya yung papuri, yung nararapat sa atin pong Diyos na buhay at karapat-dapat sa pagsamba. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa. Everybody! Oh, 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 oh. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Sabay-sabay! Katulad, lalala. Come on, sabi natin kay Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, church, may ilalakas pa yan. Wala kang katulad, lalala kang katulad. One more time. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Listen pa! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin.